So napawalang sala ka dahil sa paninindigan mo yung katotohanan at pinaglaban mo yung karapatan mo. At saka sinabi ng judge sa akin, itong 54,000 na binibintang sa'yo, hindi ka naman accountant. Hindi, sabi, kung ito'y pera, at sinasabi mo hindi pala pera yan, ano yan, baladiya, ano kinalaman mo dyan? Correct. So, na-acquit ka, pero ilang buwan ka sa kulungan? 8 buwan po ako, from July 7 to March 19, 2013. 2014. Okay, ganito bro, no? Unang-una, nagka-problema ka sa employer mo. Nagka-problema ka sa iyong health, na nagpakalaki sana na points yun, or reason yun para ikaw ay makauwi. No? Kasi mental hospital ba naman ang nagbigay ng medical report sa'yo, no? Pero tinatawag ng polo na mahinang kaso. Mahinang kaso daw. Mahinang kaso. Pero yung gusto niyo, ang sabi ng malakas na kaso ay yung sahod at saka delay salary at saka overtime. Overtime. Which hindi naman yun malakas. Mahina yun dahil kung mabayaran yung sahod at mabayaran yung overtime, wala nang problema. Samantala sila wala silang magagawa tungkol dun sa sakit mo. Na hindi ka nga tinanggap ng private hospital na dapat private hospital ka dahil ikaw ay isang hindi ka naman government employee, hindi ka naman din family driver. Di ba unang tanong ko sa'yo, family driver ka pa, ba't nandun ka sa Ministry of Health? Kaya pala, dahil na-recommend ka doon at meron silang medical report para sa'yo. And you were advised na pauwiin ka sa Pilipinas para gagaling. Okay. So, lumala yung problema dahil nagalit yung employer mo na napablacklist siya sa PEA, no? Okay? Pinakulong ka sa kasalanan hindi mo ginawa. Ngayon, nandun na naman yung polo. Sa halip na depinsaan ka, ay dinidiscourage ka patuloy na ipaglaban yung karapatan mo. Tama? Apo, ganun po. Oo, no? At gusto pa nila ipaamin yung kasalanan hindi mo naman ginawa. Oo, ganun. Tama po. So, ano naramdaman mo? May galit ka ba? May nanakit ka ba sa polo natin? Ang galit oo. Siguro kung galit man ako, dadaanin ko sa legal na proseso na dapat malaman ng gobyerno natin at naniniwala ako tulad ng patnubay yan ang kaisa natin upang tulungan yung mga OFW na katulad ko na nagkakaroon ng problema na ganito. Nung nalaman mo sa yung case officer sa loob ng kulungan na pwede ka na makalaya, anong naramdaman mo? Hindi ko makapaniwala. Pero nung time na kasi sinabi sa akin ng case officer, sabi ko sigurado ka? Sabi niya, oo. Sabi niya, di ba matagal ko nang sinasabi sa'yo na acquitted ka. Nung time na nakita na namin sa email na acquitted ka. Hindi pa lang lumalabas yung papel mo dito. Sabi niya, jadid ka pala ka. New employer. So maganda kasi nandito si Paris, kasamahan natin Saudi Arabia, nagtutulong sa iyo at ipalipat ka ngayon sa employer mo for finalization ng ikama mo, no? Apo. At pangalawa bro, meron tayong batas dito sa Saudi Arabia na kapag ikaw ay makulong na walang kasalanan, maaari kang mag-file ng compensation for moral damages and material compensation. Yung moral damages, yun yung pagkakulong mo na wala kang kasalanan, kahihiyan na inaabot mo sa paghihirap mo at saka sa pamilya mo sa Pilipinas. Okay, may katumbas yan na halaga bawat araw. Kaya yun yung ilaban niya sa diwan madalim. Second, yun namang tinatawag na material compensation because dahil dapat nagtrabaho ka nun dapat may sahod ka nun. So yun din yung sahod na basically walang naitulong ang polo. Wala po. Naitulong nila na ma-din ako. Yun ang naitulong nila. Tinulungan nila ako mapabilis yung pagkakakulong ko sa malaking kulong. By the way, gusto ko ipaalam sa'yo, nang nalaman ng embassy to na yung case mo, although wala sila dun sa korte during presentation, wala sila during the police investigation or the prosecutor's office, tumutulong sila sa pagtitingin at pag-follow up kung ano ng update ng kaso mo. Tumulong po. Same thing with us and Paris. Nag-check kami sa case mo. Kaya paniwala kami na paglabas mo ay mabigyan natin ng hostisya yung nangyari sa'yo. Mag-file tayo ng compensation for moral material damages, plus balikan natin itong polo. Dahil hindi ka makukulong, hindi ka maghihirap sana kung inaksyonan lang agad nung una pa lang. At yung pangalawa namang opportunity sana lang makatulong sa'yo nung nasa police station, which hindi nila nagawa.
Ang Diba? mabigat nga ako ron kasi yung siyempre yung pamilya ko nadama yun. Nakitira na lang kung saan-saan kasi nga wala akong ibibigay sa kanila na sweldo ko. Nakitira na lang sila sa kamag-anak. Itong Polo Alcobar, wala talaga mga kwenta ng tao. Wala ho silang, kung tutusin ho talaga, dapat umaksyon ng ating gobyerno na palitan yung mga nakaupo dyan sa Polo Alcobar. Dahil wala akong ginagawa, lalong nagpapahirap sa mga kababayan natin dito sa ng silangan. Ganito bro, since ma-transfer ka na at Muslim ka na ngayon, mahirap na sabihin na natin sa video, kahapon ba namatay yung nanay mo? Apo, kahapon po namatay. Kahapon namatay yung nanay mo. Kung napauwi ka pa sana noon at hindi ka nakulong, ay may habang panahon pa sana kayong nag-uusap at nagkakasama, no? So, yan ay malaking bagay talaga na mga kagagawan, mga resulta yan sa kapalpakan ng polo natin. At sana yung gobyerno natin, nakabay panawagan sa gobyerno natin ni Pinoy. Po, sa ating gobyerno, sana ho ay gayahin nila yung batas dito sa yung batas dito sa Saudi Arabia, yung Islam. Kasi dito sa Saudi Arabia, pantay-pantay lahat eh. Walang palakasan system. At tulad yan sa Polo o Alcobar, na dapat yung mga hindi dapat na kapakipakinabang para sa ating OFW, dapat tanggalin na nila kasi lalo nagpapahirap sa ating mga kababayan dito. Thank you bro. Sa kalakad. Kaya dumating sa Saudi bro? July 31, 2012. July 31. Nag-umpisa ang problema mo kailan? Nag-umpisa ang problema ko March 2013. 1 year. 1 year. After 1 year, galing ako sa noon, Alcobar. Sa Alcobar nila ako inassign. Ano yung tindahan? Restaurant? Restaurant. Restaurant. Bakit nagproblema ka ng March 2013? Nagka-problema ako during my stay sa restaurant dito sa may Alcalige. Papalitan ko yung supervisor. Magbabakasyon siya. So, nalaman ko na may parang mafia sa dun sa restaurant. Hindi nila pinapunch yung order. According dun sa cashier na Pilipino, matagal na lang ginagawa yun. Which is may mga Pilipino rin na involved na 8 years sa company. Matagal na lang ginagawa yung ganung klaseng sistema. Sabi ko madadamay ako dyan kasi una ako manager nyo. Madadamay ako dyan. Hindi ko pwede hindi report yung ginagawa nyo. Nireport ko yun. Nireport ko doon sa Indiano na area manager. Which is hindi ko alam na kasabot pala siya. Meron siyang natanggap na 500 a day. 500 real. Para doon sa kupit? Para doon sa kupit. Kumbaga, para lang... Hindi mo na-report sa mayari? Ayun, nireport ko po yan. Una, nireport ko doon sa area manager. Ngayon, ginawa nung amo ko, pinatawag niya ako. Tinanong niya ako tungkol doon sa nangyari. Sabi ko, ganito ang nangyari. Ito ang mga involved. So, sabi niya, email mo sa akin yan. Huwag kang pumasok this March. Huwag kang pumasok. Email mo sa akin kung sino-sino pa at sino ang promotor niyan. At yun, nireport ko yun sa aking employer. Tapos? Nung nireport ko siya, so nakulong yung Indiano, nakulong siya ng 2 weeks. It happened naman na itong Indiano na to, hindi niya i-sponsor yung sponsor ko. Hindi siya yung kapil ng... Hindi siya yung kapil. No? So after 2 weeks, nakalaya yung Indiano na nakulong. Pinalaya nung tunay na kapil niya. So after nun, month of April, pina-duty nila ako sa Marina Mall, dito rin sa Damam. Nag-start ako ng duty dyan at meron silang pinapipirmahan sa akin na regarding sa variance at nakalagay doon na involved ako dun sa nangyayari na kawan. Na yung sinumbong mo? Yung sinumbong ko. Outnumbered ka kasi, no? Nakalagay doon na involved din ako sa nangyayari na kawan. Sabi ko, paano nangyari yun?
bago lang, 3 days pa lang ako dito sa Damam. Eh ako nga naka-discover niyan. Ako ang nagbunyag na, kaya ang nakawan, kung bibilangin mo yung mga utensil, yung mga pinggan, yung mga styrofoam, doon mo malalaman na nagnanakaw sila. Kung titimbangin mo yung mga manok, doon mo malalaman, imbalance yung barrels niyan. So, yung harassment, ando na. Inaharas nila ako, gusto nilang pirmahan yung ano ko. Kasama yung may-ari sa gumawa nun, hindi pa? Yung area manager nun, ang ginawa ng may-ari, yung sponsor ko, nung pinatawag niya ulit ako sa opisina niya, sinabi niya na, involve ka dito. At pakukulong kita, sabi Paano niya. ka naging involved? Tinanong ko siya, paano ako nag-involve? Sabi niya, involve ka dito, kasama ka sa nakawan na yan. Dinamay ka doon nung mga sinumbong mo. Actually, walang Pilipino nagsabi. Sinabi lang ng amo ko na involved ako. Walang Pilipino nagsabi. Dahil sila nga nagsasabi, bago lang ako. Kaso nga lang, dahil sa takot nila, hindi sila makagawa ng paraan. Ngayon, sinabi nito ng amo ko, pakukulong kita ng 8 years, hindi mo makikita ang family mo. Ang ginamit niyang term, I will destroy your life, I will fuck your life. Yun ang sabi niya sa akin. You will not see your family in 8 years. Yun ang sabi niya. So doon po nagsimula, hindi ako nakapasok noon, sa takot ko. Napansin na nung kasama ko sa manager sa kwarto na sabi niya, bakit ganyan ka? Bakit iyak ka na iyak? Sabi ko, hindi ko alam. Hanggang sa nagpa-check up ako sa doktor. Hospital sa Damam Center muna. Pero nirefer nila ako sa Al-Amal. Al-Amal Hospital. Nung time na yun, nanginginig ako. Sabi ng doktor sa akin, meron kang sabi niya, yung sakit mo is adjustment disorder. Depressed ka, tapos yung nangyari sa'yo, tinakot ka na amo mo, ganyan. Kaya mo, tapos hindi mo matanggap na, yun nga, merong may sinabihan ka na hindi mo makita ang family mo, makukulong ka. So, doon nag-start yun, kaya nagkaganyan ka. Pagkatapos po nun, nag-request na ako, sinabi ko na sa asawa ko, hingi tayo ng tulong sa POEA. Yung Amal, government hospital yan? Ang Al-Amal ho ay government hospital. Supposedly hindi ka dapat doon, no? Kasi... Pero doon nila ako nirefer ng Damam Hospital. Doon nila ako nirefer kasi sabi niya, yung sakit mo ay special case yan. Which is hindi ko alam kung ano yung Al-Amal. Doon ko lang nakita, nabasa ko na mental hospital pala yun. Under ng Ministry of Health. Tapos noon, sabi ko, takot na ako, ayoko nang hanggat maaari, takot na ako makita yung amo ko kasi nga, lagi niya ako sinasabihin ng ganun. Na, pakukulong kita, ganyan, hindi ka nakikipag-coordinate sa akin, hindi mo sinasabi kung sino ang wala ka nakakuha ebidensya kung sino ang mastermind, nakikiisa ka pa sa mga Pilipino. Which is hindi naman, dahil yung taong tinutukoy niya nasa Riyadh. Yung time na yun, nasa Riyadh. So nag-request na ako, sabi ko hingi tayo ng tulong sa POEA. Nakausap ng misis ko si Mel At that time, lumapit ka na sa Polo, hindi pa? Hindi pa. Okay. Hindi pa ako tumalapit kay Mel Macalintal Rada ng OWA sa satellite office sa POEA. Doon siya lumapit hanggang ni-refer sa POEA. Tapos sabi ng kinausap nilang agency, i-repatriate nyo na yan. Sabi, according sa POEA, i-repatriate nyo na yan within 2 weeks. Month of June na ho yun. Month of June. Within 2 weeks, pag hindi nyo ni-repatriate yan, i-issuean namin kayo ng suspension. Ang hinihingi naman, through email, may email, nakita ko yung email, nandun pa, ang gusto ng amo ko, kailangan mayroong medical report na nanggaling sa Ministry of Health. Ang sinabi ko dun sa sa employer ko at saka dun sa agency, pakibasa po yung letterhead nung papel na binigay ko sa inyo. Yan po ay galing sa Ministry of Health. Sa Al-Amal Hospital. Which is mental hospital. At yung time yun, nag-continue siya ako ng medication. Meron ako iniinom na Cipralex. Pinibigyan nila ako para saan lang yung Cipralex? Pampakalma po yun eh. Pagka
sumusumpong siya, yun, para ako nag-hysterical, kailangan inumin ko yun, tapos para akong bangag. Bakit di ka kumuha ng recommendation sa alaman? Yung recommendation po, sabi nga, nung diagnose nila ako, pakita mo yung sa amo mo, sabi ko, gusto ko na po umuwi. Okay, sabi niya, balik ka dito next week. Sabi niya gano'n. Balik ka next week at i-issuean ka namin ng medical certificate na uuwi ka. Kasi unang ginawa nila, binigyan mo nila ako ng medical record. May number yon lahat. It happened na dumating na yung lumagpas ng 2 weeks, na-suspend yung agency. Na-suspend siya. July 3, hindi ko alam na yung employer ko pala nasa Pilipinas, kukuha siya ng tao. July, nung nalaman yung suspended ang agency ko, bumalik siya ng Pilipinas at July 7, dinala niya, bumalik siya sa Saudi. Bumalik ng Saudi at yun, dinala niya ako sa kulungan, sa police station. Dahil? Ayun, hindi ko alam ba't ako dinala. Sabi nung si Hussein, yung PRO, ay magte-testify ako doon tungkol doon sa mga nakita ko. Pero nung nag-usap hindi ka ba nakapunta ng Polo noon? Ang Polo sa kulungan na nakita? Nung nagpunta ako ng Polo, pinakita ko yung may papel ako galing Ministry of Health. Pinakita ko yung papel ko na yun nga, for repatriation. For repatriation, pati yung sa POEA. Oo. Ay kung may repatriation na, may nakasisi kayo doon sa email ng POEA. May repatriation order na ako. Ang sabi ng isang Polo officer, yung tisoy yun medyo tisoy na bakla. Medyo baklain siya. Pangalan, Manny or kasi Nelson? nung time na yun, Nelson. Ang katabi niya si Manny Toledo, tatanungan sila, ano ba to? Paano ba to? Ito naman si Manny Toledo, tumayo, umalis. So sabi naman ito ni Nelson, wala yang na yan, mahina itong papel na to. Dapat ang kinakaso mo sa amo mo tungkol doon sa salary, ganyan, tungkol sa pera. Yun yung malakas para sa kanila. Yun ang malakas. According sa kanila, yun ang sinabi nila. Kasi kung bayaran yun, tapos ng kaso. Itong kaya ba lang gamutin yun? Nelson Bourbon. Tapos? Ayun binigyan nila ako ng form, paglingap form. At nung umuwi ako, sa July 7 yun, Sunday, yun na. Tinawagan na ako ng mga top management, sabi, day off ka ba? Sabi ko, oo. Sabi niya, pupunta tayo sa police station kasi magte-testify ka. Sabi ko, okay, sige, hindi ako alis. Dito ako sa accommodation, sunduin niyo ako. Pero ang dumating doon, yung PRO namin, na which is alam ko, siya yung involved sa mga police matter. Liaison officer rin. Ngayon, dinala nila ako sa police. At nung nasa police station kami, hindi ako tinanong ng police May pinabibirma niya, sabi ko, hindi ko mapimalo marabik. Sabi ko, Englishin mo siya para maintindihan ko yan. Which is ang sabi ni Mr. Hussein, sabi niya, walang problema, pirmahan mo yan. Sabi ko, hindi ko pipirma isang bagay na hindi ko alam, hindi ko naiintindihan. Hindi ko pipirma yan. Tapos sumisigaw na sinigawan na ako ng police, yung kapitan. Pagkatapos nun, pagbaba namin, iniwanan na ako dinala na ako dun sa loob. Pinahubad ako ng belt, kinuha ni Mr. Hussein yung wallet ko at saka yung cellphone ko. Kinuha niya. Nasaan nga yung wallet cellphone mo? Ando dun sa employer ko. Kinuha niya. Hindi ko daw kailangan yun. Kinuha nila. Tapos nung after nun, sabi ng police, asan yung jewel mo? Yung wallet mo, sabi ko wala, kinuha niya. Kinuha niya, wala sa akin. Pati yung cellphone. Kaya yun, sabi nung Mr. Hussein, diyan ka lang, babalikan ka mamaya. Ayun pala, pupunta na kami sa prosecutor nun. Pupunta na kami at iimbestigahan na ako. Pagdating sa prosecutor, kinausap ako, sabi niya na dito pala ay inaamin mo daw na na may kinuha kang 2,000. Sabi ko, anong 2,000? Sabi ko, hindi, yan 2,000 na yan. Sabi ko, tip yan. Nag-usap na kami ng amo ko tungkol dyan. Yan ay tip, hadiya yan. 5 real, 10 real. Everyday, may nakukuha kami.
iniipon namin siya. Customers. Kino-customize namin, iniipon namin siya, binibili namin ng bigas, ng rice, ng ulam, ng judge, yun ang kinakain namin. Pero dito sabi, yun ang inano, ngayon sabi ng prosecutor, ito, i-ano mo, pirma mo, sabi ko, Arabic na naman yan. Hindi ko naiintindihan. Ngayon, ando doon si Mr. Hussein nun, kinakausap niya yung nag-iimbestiga sa akin. Yung iling-iling na lang yung Saudi. Sabi nga niya, kung ano-ano sinasabi sa'yo nung nagdala sa'yo dito. Sabi niya, muskula. Sabi ko, ano na mangyayari? Hindi ko alam ang mangyayari, sabi niya. Sabi ko sa kanila. So natapos yung investigasyon, nilabas ako, naghintay na naman ako ng baka after 6 days, may dumating si Mr. Rene Gardose ng Polo OWA. Which is nagtataka ko, bakit nalaman ni Rene Gardose na nandun ako. Dahil wala naman ako sinasabihan. Kahit ang asawa ko, wala siyang kinakausap. At eto, si Mr. Gardose, pumunta siya doon. Sabi niya, ikaw ba si Fernando? Sabi ko, paano mo nalaman nandito ako? May tumawag sa akin sa Pinas. So, nagduda na ako kasi ang unang nakakaalam lang nun yung agency namin, si Mr. Bobby Saragosa. Siya lang ang nakakaalam na nakakulong ako. Sinabi niya na, sige, tutulungan ka namin. Ang bahala dyan. Tulungan ka namin, kausapin yung employer mo. Sabi ko, sige sir, kausapin nyo. Tulungan nyo ako. Sabi ko gano'n kay Mr. Gardose. After 1 week, bumalik si Mr. Gardose. Sunday yon, bumalik siya. At ang sinasabi niya sa akin, bro, kinuha mo pala yung pera. Asan yung pera? Kinuha mo pala, sabi ng amo mo. At inaamin mo din na kinuha mo tong 2,000 riyal. Sabi ko, sir, hindi na ako nakapag-explain sa kanya. Hindi, tama na yan. Gawin na lang natin hulugan mo na lang yung pera. Sabi niya, hulugan mo na lang yung pera. Tigilan mo yung mga depressive na yan, nasakit mo. Tigilan mo yan. Hulugan na lang natin yan. Kausapin ko yung amo mo. So, hindi niya ako hinayaan na mag-explain yung side ko. Third week, ganun pa rin. Hanggang umabot, hanggang sa nakalipat na ako ng police station, ng Big Jail. Yun lang ang ginawa ni Mr. Rene Gardose na pinipilit niya na hulugan ko yung pera. Parang pinaamin sa iyo yung kasalanan hindi mo naman ginawa. Naniwala siya doon sa employer, nag-atasa sa iyo. Sa pagkakaintindi ko sa kanya, naniwala siya. Kasi tumutugma, pati yung agency namin, sinabi kay misis ko na... So, natanggal sa blacklist yung agency? Na-blacklist po. Na ano yan? Na-suspend. Natanggal sa suspension? Hindi. Ang alam ko po, na-lift yung suspension nila. Dahil nakakulong ka? Siguro po. Ang dating ay parang ikaw nagnanakaw. Aha. Ayun ang dating. Kailan tayo nakausap? Ano po yun? Nagka-hearing ka na ba sa court nun? Hindi pa. Prosecutor pa lang. Nung nagkausap tayo, third week, after nung pagkakapunta ni Gardose, third week yun. Third week na. Which is, in mga 10 days na lang, pupunta na ako ng nun. Ng prison. Ng prison. Plus korte. Plus korte. Kaya doon ko lang... Napakalaking tulong ba yung payo namin sa iyo na pag sa korte? Doon ako kasi nung time na within 3 weeks, wala akong kapag-asa. Ang alam ko na, durog na ako dito dahil ano na sinasabi si Mr. Rene Gardose ng polo officer na hulugan ko yung pera. Ibig sabihin, ninakaw ko yun, hindi nila ako pinabayaang mag-explain kung ano yung side ko. Na unang nakausap ko si Miss Rene Rajes, sinabi niya, ang tanong pa niya sa akin, magandang tanong niya, ano ho ba itong di umano ay kinuha niyo daw? Sabi ko sa kanya, ma'am, ngayon ko lang butit ganyan kayo magtanong, ngayon ko lang naramdaman na Kasi ang tanong sa akin lagi ni hulugan mo na lang. Pumunta ka ng korte, nung nag-usap tayo, nagkakaroon ka ba ng lakas ng loob or na panindigan yung karapatan mo at katotohanan? After na mag-usap tayo, na-explain nyo sa akin yung karapatan ko at yung batas dito sa Saudi Arabia, doon ko naintindihan. Doon ako nagising na sabi ko, kailangan ipaglaban ko to kasi wala naman talaga akong kasalanan. After nung mag-usap tayo, yun, doon na unti-unti na
naka-recover ako. At nag-Muslim kasi na obra, no? Oo, na may nakausap po akong mutawa doon, na marunong siya mag-English, in-explain niya sa akin. Okay. Napakalaki na, di ba sinabi ko sa iyo na kapag magsujud ka lang, mawawala din yung naramdaman mong sakit, yung depressive. Nakatulong ba yung sujud sa iyo na? Oo, nakatulong mo siya. Tsaka yung mga kapatid nating Muslim sa loob, yung mga Saudi, mga Lebanese, tulungan nila ako na makarecover. Kasi nung time na yon hindi ako kumakain. Sa madaling salita, sa madaling kasi short lang, natin, space. Anong resulta pagdating sa korte? Okay, yung resulta ng korte ay tinanong nga ako ng judge patungkol doon sa 2,000. In-explain ko sa kanya. So sabi ng judge, so ito pala ay hadiah. Bakit ka pinakulong ng ganyan na amo mo? Ito pala ay hadiah. Sabi ko, yung doon ba sa prosecutor, marunong bang mag-English yung prosecutor? Sabi ko, konti lang. Hindi wala kang translator sa prosecutor? Wala. Kundi yung katunggali mo lang din? Yun lang. Wala akong translator. Kasi, kung yung sila Garducci ay nag-message agad sa embassy sana para mabigyan ka ng representation sa prosecutor's office, napakalaking bagay sana yon. Kaso, nung pagkita pa lang nila sa iyo nung pangalawang beses, ay kumbinsido na sila na ikaw ay may kasalanan. At saka hindi po nila ni-report sa embassy. Hindi nila ni-report sa embassy, alam ko yan. Kasi ako na nagtutulasa mo. Okay. So napawalang sala ka dahil sa paninindigan yung katotohanan at pinaglaban yung karapatan mo. At saka sinabi ng judge sa akin, itong 54,000 na binibintang sa'yo, hindi ka naman accountant. Hindi, sabi, kung ito'y pera, at sinasabi mo hindi pala pera yan, ano yan, baladiya, ano kinalaman mo dyan? Correct. So, na-acquit ka, pero ilang buwan ka sa kulungan? 8 buwan po ako, from July 7 to March 19, 2013. 2014. Okay, ganito bro, no? Unang-una, nagka-problema ka sa employer mo. Nagka-problema ka sa iyong health, na napakalaki sana na points yun, or reason yun para ikaw ay makauwi. No? Kasi, mental hospital ba naman ang nagbigay ng medical report sa iyo, no? Pero tinatawag ng polo na mahinang kaso. Mahinang kaso daw. Mahinang kaso. Pero yung gusto nila, ang sabi lang malakas na kaso ay yung sahod at saka delay salary at saka overtime. Overtime. Hindi naman yun malakas. Mahina yun dahil kung mabayaran yung sahod at mabayaran yung overtime, wala na problema. Samantala sila wala silang magagawa tungkol dun sa sakit mo. Na hindi ka nga tinanggap ng private hospital dahil dapat private hospital ka dahil ikaw ay isang hindi ka naman government employee, hindi ka naman din family driver. Di ba, unang tanong ko sa'yo, family driver ka pa, ba't nandun ka sa Ministry of Health? Kaya pala, dahil na-recommend ka doon, at meron silang medical report para sa'yo. And you were advised na pauwiin ka sa Pilipinas para gagaling. Okay. So, lumala yung problema dahil nagalit yung employer mo na napablacklist siya sa PEA, no? Okay? Pinakulong ka sa kasalanan hindi mo ginawa. Ngayon, nandun na naman yung polo. Sa halip na depinsaan ka, ay dinidiscourage ka patuloy na ipaglaban yung karapatan mo. Tama? Apo, ganun po. Oo, no? At gusto pa nila ipaamin yung kasalanan hindi mo naman ginawa. Oo, ganun. Tama po. So, ano naramdaman mo? May galit ka ba? May nanakit ka ba sa polo natin? Ang galit, oo. Siguro kung galit man ako, dadaanin ko sa legal na proseso na dapat malaman ng gobyerno natin at naniniwala ako tulad ng patnubay yan ang kaisa natin upang tulungan yung mga OFW na katulad ko na nagkakaroon ng problema na ganito. Nung nalaman mo sa yung case officer sa loob ng kulungan na pwede ka na makalaya, anong naramdaman mo? Hindi ko makapaniwala. Pero nung time na kasi sinabi sa akin ng case officer, sabi ko, sigurado ka? Sabi niya, oo. Sabi niya, di ba matagal ko lang sinasabi sa'yo na acquitted ka. Nung time na nakita na namin sa email na acquitted ka. Hindi pa lang lumalabas yung papel mo dito. Sabi niya, jadid ka pala ka. New employer. So, maganda kasi nandito si Paris, kasamahan natin Saudi Arabia, nakatulong sa'yo.
at ipalipat ka ngayon sa employer mo for finalization ng ikama mo, no? Apo. At pangalawa bro, meron tayong batas dito sa Saudi Arabia na kapag ikaw ay makulong na walang kasalanan, maaari kang mag-file ng compensation for moral damages and material compensation. Yung moral damages, yun yung pagkakulong mo na wala kang kasalanan, kahihiyan na inaabot mo sa paghihirap mo at saka sa pamilya mo sa Pilipinas. Okay, may katumbas yan na halaga bawat araw. Kaya yun yung ilaban niya sa diwan madalim. Second, yun namang tinatawag na material compensation because dahil dapat nagtrabaho ka nun eh. Dapat may sahod ka nun. So yun din yung sahod na ano. Basically, walang naitulong ang polo. Wala po. Naitulong nila na ma-din ako. Yun ang naitulong nila. Tinulungan nila ako mapabilis yung pagkakakulong ko sa malaking kulong. By the way, gusto ko ipaalam sa'yo, nang nalaman ng embassy to na yung case mo, although wala sila dun sa korte during presentation, wala sila during the police investigation or the prosecutor's office, tumutulong sila sa pagtitingin at pag-follow up kung ano ng update ng kaso mo. Tumulong po. Same thing with us and Paris. Nag-check kami sa case mo. Kaya paniwala kami na paglabas mo ay mabigyan natin ng hustisya yung nangyari sa'yo. Mag-file tayo ng compensation for moral material damages plus balikan natin itong polo. Dahil hindi ka makukulong, hindi ka maghihirap sana kung inaksyonan lang agad nung una pa lang. At yung pangalawa namang opportunity sana lang makatulong sa'yo nung nasa police station, which hindi nila nagawa. Ang mabigat nga ako ron kasi siyempre yung pamilya ko nadama yun. Nakitira na lang kung saan-saan kasi nga wala akong ibibigay sa kanila na sweldo ko. Nakitira na lang sila sa kamag-anak. Itong Polo Alcobar, wala talaga mga kwenta ng tao? Wala ho silang, kung tutusin ho talaga, dapat umaksyon ng ating gobyerno na palitan yung mga nakaupo dyan sa Polo Alcobar. Dahil wala akong ginagawa, lalong nagpapahirap sa mga kababayan natin dito sa Gitnang Silangan. Ganito bro, since ma-transfer ka na at Muslim ka na ngayon, mahirap na sabihin na natin sa video. Kahapon ba namatay yung nanay mo? Apo, kahapon po namatay. Kahapon namatay yung nanay mo. Kung napauwi ka pa sana noon at hindi ka nakulong, ay may habang panahon pa sana kayong nag-uusap at nagkakasama, no? So, yan ay malaking bagay talaga na mga kagagawan, mga resulta yan sa kapalpakan ng polo natin. But sana yung gobyerno natin, wala ka ba ipanawagan sa gobyerno natin ng Pinoy? Po, sa ating gobyerno, sana ho ay gayahin nila yung batas dito sa yung batas dito sa Saudi Arabia, yung Islam. Kasi dito sa Saudi Arabia, pantay-pantay lahat eh. Walang palakasan system. At tulad dyan sa Polo o Alcobar, na dapat yung mga hindi dapat na kapakipakinabang para sa ating OFW, dapat tanggalin na nila kasi lalo nagpapahirap sa ating mga kababayan dito. Okay bro. Jazakallah khair.